keep it together and wondering whether I'm right or I'm wrong. Hey guys, welcome to another vlog. This is Cherry from Edmonton, Canada, and right now, nandito mismo ako sa Yeg International Airport, dito sa International Airport ng Edmonton because I'm flying out tonight and I'm flying to Singapore. So just so happened that I need to fly to Singapore ASAP because there's an important personal matter that I need to deal with. And then in this flight, it will be my first time to try the direct flight ng Air Canada from Vancouver to Singapore, which itong flight na to nag-open lang actually early last year, no? Early 2024. So bali meron akong domestic flight no from here sa Edmonton to Vancouver and then Vancouver to Singapore. So bali Air Canada rin yung flight ko going to Vancouver, then Air Canada to Singapore. Nung naghahanap ako ng tickets ko nung past 2 weeks, marami namang available flights na other airlines like halimbawa Philippine Airlines, Korean Air, meron ding papuntang Hong Kong which is the Cathay Pacific. May mga ilang flights din na medyo mas mura ng konti kaya lang magli-layover pa sa Bangkok or sa Korea, ganyan. So, I chose Air Canada kasi gusto kong matry din yung direct flight para mas less hassle na din para yung layover ko isa na lang which is sa Vancouver. By the way, I got this ticket for 1,500 Canadian dollar. If you think of it, medyo mura siya, no? Well, compared to summer, kasi pag summer ngayon, ang flight talaga hindi bumababa ng $2,000, no? But right now is March, so ito yung mga time na mura ang flight papuntang Asia. I was lucky that I was able to get it 1,500 pa din kahit na 2 weeks na lang. Pero nung nagtitingin ako ng flight before, like 3 weeks before the actual flight, no? Medyo meron pa nung mga 1,200, 1,300. But just so happened na mga 2 weeks na before ko na finalize yung schedule. So, 1,500 na yung nakuha ko. Which I think not too bad pa din. My flight to Vancouver will be around 1.5 hours. Tapos yung direct flight from Vancouver to Singapore is around 16 hours or so. Almost 17. Around 16.5 hours siya. So, yeah, good luck. Pero, since maganda yung timing ng flight because right now is nighttime, nag-work pa nga ako kanina so kaya medyo pagod ako. Actually maganda yung flight na ganito yung gabi. Hopefully makatulog ako ng madami sa flight para pagdating ko ng Singapore in the morning, wala na masyadong jet lag. Actually itong current flight ko to Vancouver na delay ng 1 hour. Medyo stress nga ako kaninang tanghali kasi nung na-receive ko yung update na delayed yung flight, ang mangyayari 42 minutes na lang yung layover ko na originally 1 hour 45 minutes. But it's good thing na parang after 3 hours, I got an update from the Air Canada app na naka-install sa cellphone ko na yung flight ko papuntang Singapore delayed din ng 1 hour. So, nakahinga ako ng maluwag kasi hindi na ako maghahabol ng oras kasi there is a chance at 42 minutes na layover, there is a chance na mamimiss ko yung flight. Hinatid ako ng pamilya ko sobrang aga naman pero pinauna ko na sila umuwi na kasi magdidilim na din eh. So ayokong maabutan sila ng dilim sa daan. So kaya ang aga ko. Right now it's only 7 p.m. Ang boarding namin will be 9 p.m. So I still have a lot of time here in Edmonton, 2 hours pa. So plano kong mag-dinner ngayon. Sakto yung Chili's naman, katabi niya lang yung boarding gate ko. Okay, so this is the Chili's here at Edmonton. So I will be in Singapore for 2 weeks kasi it's really important. I need to be there within that time. Okay, so I'm just waiting for my food na naka-order na ako. Kumakain din kayo? Yung dalawa kumakain? Ako din kumakain. Of course. Tapos na akong kumain, nagpapatay lang ako ng oras, lakad-lakad lang ako dito sa airport. Tapos may nakita ko, ang cute nitong session na to. Ayan pwede mag-picture, may duyan. Dapat 9 o'clock yung boarding namin. Kaka-announce lang ng staff na delay daw yung dating ng plane. It's gonna be arriving 9:30 pa. So, I don't know kung anong oras na kami makakaalis dito. Okay, malapit na siguro kami mag-boarding kasi mukhang dumating na yung plane. Yan, ready to board na kami. No, go ahead. Safe and comfortable. Welcome on board your Air Canada flight. My name is Sora, I'm your service director today. Happy to have on board with us on today's flight to Vancouver. Experience upgraded seats and onboard with features. Portatif devrait être réglé en mode avion jusqu'à annonce à ce sujet à l'arrivée.
Okay, so touchdown Vancouver na 11 o'clock na ng gabi. Delay na talaga yung flight, although maigi na lang, mahaba naman yung pagitan nung next na flight ko, so okay lang. So yung flight ko to Singapore na move din, so dapat 1 a.m. ang lipad, so na move siya to 1:25, so 25 minutes more. Okay, so right now I'm walking going to D gate sa international part ng airport. That's where I'm going, D48 to 78. Bale yung gate ko will be D52. Actually, dahil delay yung flight, meron kaming voucher na $15. Meron akong na-receive na text, kaya lang kape sana, kaso nadaanan ko na yung Tim Hortons at saka Starbucks, so we'll see na lang kung magamit natin yun malapit sa my gate ko. Otherwise, water na lang. Kasi for sure, meron naman niyang pakain sa airlines. So, bali, ang dating ko nito sa Singapore is mga around 10:05 yata ng umaga. So, okay din, sakto din kasi ang check-in naman ng hotel is around 2 to 3 p.m. Although, nag-request ako ng early check-in. Hopefully, pagbigyan nila ako. So, this is the gates 250. So, kakadaan ko lang doon sa security. Bale, kailangan lang iscan yung boarding pass para sa mga merong international connection. Kapag yung connection dito is papuntang US, mas mahigpit yung security. As in, tatanggalin mo na naman lahat yung gadgets mo, liquids, yung jacket, yung sapatos, and everything. Oh, malapit na pala dito sa security yung boarding gate ko eh. D52, this is D51. So yeah, I guess D52 goes here. So here's D52. Okay, so nakaupo muna ako dito sa bakanting upuan na medyo malapit sa gate ko. May mga natutulog. So right now is 11:25 Vancouver time. So yung flight ko to Singapore, nagbago yung time. So 1:25 na ngayong alis, and then ang dating ko will be around 10:40 na ng umaga. Apparently, nawala yung antok ko. Hindi rin ako nakatulog sa flight ko papunta rito. So, 16 hours and 40 minutes yung haba ng flight. Air Canada direct flight from Vancouver to Singapore, that is 16 hours 40 minutes long. That's already like 2/3 of a day. So, for sure, makakatulog ako niyan. So, basically, I still have 2 hours to wait. Ano kayong gagawin ko? Alam ko na. Magre-relax na lang ako. Kailangan ko lang i-stretch yung mga legs ko. I wanna sit down na naka-stretch ganyan. Kasi kapag mahaba yung flight, minsan yung parang nagmamanas, di ba? So, magandang medyo i-elevate ng konti yung legs. So, since mahaba yung flight na to, and busog pa naman ako, so hindi na ako kakain. I'm still thinking kung bibili ba ako ng water. I might. Kasi I'm expecting sa mahabang flight na to, definitely dinner and breakfast will be served na. So, my seat will be at 32C. Nasa aisle yun eh. And then, yung ticket ko, zone 4. So, zone 5 will be yung last na papasok sa aeroplano. Apparently, napansin ko habang nadidelay yung domestic flight ko, nadidelay din tong international flight. I don't know kung talagang sinisync nila, no? By the way, sa flight ko, ito yung dala ko. Ito yung personal item. This is my carry-on. Tapos, meron akong isang check-in. And then, itong fanny pack naman, ito nakalagay sa loob ng backpack ko. Pero pag yung ganito, pag nasa loob na ako ng aeroplano or yung nag-aantay sa boarding gate, nandito lahat ng mga valuables ko. So, very handy siya. By the way, I will be 14 days in Singapore, pero 6 days of that, I will be working remotely. Kasi March pa lang, start of the year pa lang eh. So, I don't wanna use most of my leave. So, nag-request ako sa work ko na mag-work remotely. And then, I took 5 days off. That includes yung flight later. Kasi mahaba yun eh, 16 hours, diba? And then, merong ilang weekends. So, total of 6 days din na hindi ako mag-work. And then, 2 days yung biyahe ng papunta tsaka pabalik. So, yung flight ko pabalik is the same lang. Yung the opposite lang. So, Singapore to Vancouver, then Vancouver to Edmonton, and then Air Canada ulit. Yeah, and by the way, since magre-remote work ako, kaya marami akong daladalang mga gadgets. So, meron akong dalawang laptop. This is my work laptop here. Itong carry-on na to na nabili ko sa Costco. Very functional kasi look at that. Nabubuksan lang siya, madali lang ilabas. So, andito yung personal laptop ko and I have 2 another iPads na ginagamit ko sa trabaho. So, kasi kung lahat ng yung devices na yan, ilalagay ko lahat dito sa laptop ko, makukuba ako. Okay, so ganyan lang siya. So, pagdating sa security, napaka-convenient. And then now, kailangan ko nang ilabas yung aking neck pillow because it's going to be a long flight. Ayan, okay, that's it. Lahat ng mga kailangan ko sa 16 hours na flight
So, yun yung nakalagay dito sa bag ko. And may neck pillow. Ito, sobrang helpful nito sa long flights kasi nakaangkla yung neck mo. So, pag natutulog, stable yung neck mo. Kasi minsan pag yung natutulog ka lang in one side, di ba, parang nagkaka-stiff neck. Yan, medyo antok na ako. Yeah, hindi na rin ako makakatulog. Mag-alas 12 na pala. Quarter to 12. Siguro mga 1 hour before magpapaboarding na yan. Okay, so I'm moving na sa my gate para doon ako mag-antay. So, here's my gate, D52. Okay, let's go. Let's go to Singapore. So 32C. So galing sa Ayla ko. Okay, so malapit na ako dito. I chose yung seat na medyo malapit sa washroom. Okay, so 32, this is me. Okay, so far wala pa yung mga katabi ko. So this is my seat, 32C. And this is the leg room. Okay naman. Tapos meron siyang pillow, and blanket. Nilagay ko na lang muna siya. Yung binook ko to 2 weeks ago, parang taken tong seat na to pero it wasn't taken. So we'll see. I was hoping na libre itong gitna. So, bali yung configuration itong plane na to is 3x3x3. Thank you. Yeah, chicken and rice. Halfway the flight, nag-serve sila ng snack. Kasi nantay ko pa yung kape. Ayun. Ayan na, so halfway, we're almost over Japan. And finally, may coffee na. Kaya lang sabi ko, 2 cream, isa lang binigay. Namiss ko tuloy yung overflowing coffee ng Korean Air. This is the business class. Thank you. Have a nice day. Thank you. Okay, so touchdown, Singapore. Happy to be back in Singapore. Daming tao ngayon dito sa airport. Bali, nandito kami sa Terminal 2 dito sa Changi Airport. So, I'm just walking now. Washroom muna siguro bago ako mag-immigration. May mga kasabay ako sa flight na may mga connecting pa sila to other country. So, sila yung unang pinalabas muna. Siyempre, unang bungad, Yakon Kaya Toast. Kapeng-kape na ako. Pero, mayroon ako kain ng breakfast pagka nasettle ko na lahat ng pag-exit dito. Okay, so maglakad na lang ako instead of travelator kasi 16 hours tayong nakaupo ng straight. Really happy to be back here in Singapore. Hindi ako magsasawa ng pabalik-balik dito. Okay, so yan, tinanggal ko na yung sweater ko kasi mainit na. Okay, done with washroom. Let's go. Ang ganda rin ng tignan nyo to. Ang ganda rin ng indoor garden dito sa Terminal 2.
Okay, so didiretso na ako sa arrival at para makuha ko na rin yung luggage. So, pababa na. Okay, so that's it. Napakabilis lang dumaan sa immigration. So, bale, iniscan lang yung passport tapos pipicturean ka lang. And done. Wala pa yata 2 minutes eh. Okay, and then luggage na. Carousel 38 daw. Nakita ko na agad yung luggage ko. Ano siya, oh. Bilis, oh. Okay, done. What I love it here dito sa Changi, ang dami nilang pushcart. Tapos look, may mga maupuan pa, oh. Okay, and then next, customs tayo, nothing to declare. Okay, mag-money exchange lang ako. Tsaka baka bumili na ako ng SIM card dito na may internet. Mas malaki na yung palitan ng ng Singapore dollar. So 1 Canadian is 0.93 SGD. So talo ang Canadian dollar natin dito sa Singapore. Okay, and then next I need to get M1 tourist SIM card for data. Pas ako sa McDonald's. Dito tayo sa kabila. Kain muna tayo ng breakfast and I need coffee. Yan, first order of business. Magkape muna tayo. At saka yung traditional Kaya butter toast set, 620 SGD with egg and coffee na siya. Siyempre, mas mahal lang konti ang presyo kasi nandito siya sa airport. Ikuha muna tayo ng table doon. And so, dito pala sa machine ang orderan. And, either you can use your credit card. Meron akong yung ginamit namin ng summer. Kung may laman pa to. Try natin gamitin. I think may at least $10 pa to. Okay, let's give it a try. Dine in. Toast. Kaya butter toast. Ayun, yung set ang kailangan ko. Kaya, this one with coffee. Coffee O. Soft-boiled egg, 2 pieces. Coffee. Yun yan yung gusto niya na pot. Iced coffee. Magka-iced ba ako or hot? Iced tea. Oh, parang gusto ko ng tea instead. Tessie. Large. Ayoko. Ayun, na-miss ko yung tea. And add to cart. Okay, I'm paying by nets. So, let's see if it works. Oh, approved! So, may laman. May balance pa akong 1.53. Nasira na. Okay, so ito marami silang seating. Oh. Tapos dito yung collection point. So dito na ako. Tignan nyo, nasa dulo na to ng airport eh, dito sa Terminal 2. Pero ang dami pa rin nilang halaman dito sa loob. Ang ganda dyan sa pataas ng escalator. They have plans up to the 2nd floor. So here's my order. So ito is hot tea. Namiss ko yan eh. Ayan, sarap. Very rich. You look at it. Yan. And then, tamang-tama lang yung tamis niya. Tapos, very rich siya and creamy. I'm really in SG. Then, kaya toast. Kaya toast. Medyo nanginginig ako. Antok na ako. Ngayon ko nararamdaman yung pagod ng katawan ko. Sarap. Okay, so let me share how's the flight with Air Canada direct, no? From Vancouver to Singapore. What I liked about it is, hindi siya ganun kamahal. Well, non-peak season kasi. So, yung booking ko nga na 2 weeks before is 1,500. Before, I was expecting na mahal. Kasi ang Air Canada mahal eh. Like halimbawa, Edmonton to Toronto. Nasa 500 na yan. So anyway, Inter-Canada kasi mahal din talaga ang flight. Pero I was surprised na mura, no, yung papuntang Singapore. Kung if I have booked it like earlier, siguro mga couple of months before, pwede siguro may nakuha pa akong mga 1,200, 1,300 ganyan. So that's one point. And then the second point I want is, okay naman yung airplane, malinis naman siya, tapos okay naman yung legroom. Ang configuration niya is 3x3x3, which I took the aisle seat para kapag nag-washroom, hindi hassle, no, na manggising pa ng katabi mo. And then another thing is, with the fact nga na direct flight siya, so at least ang layover ko isa na lang, which is yung from Edmonton to Vancouver. Unlike kung hindi ko tinake yung direct flight na yon, dalawa ang layover ko. It's either I do layover at Bangkok, at Hong Kong, Manila, meron din via Philippine Airlines. Pero, yeah, I really wanted to try this Air Canada nga na direct flight. What I don't like about it is, una, yung, well,
Ang unang na-delay naman kasi yung domestic flight ko from Edmonton to Vancouver. On the other hand, ang kagandahan doon, yung connecting flight ko nga na direct papuntang Singapore, nag-adjust din. So, nung una, medyo I had an anxiety kasi very short na lang like 45 minutes na lang yung layover ko sa Vancouver and there's a chance na maiwan ako ng aeroplano. But good thing na habang nag-a-adjust yung nadidelay na flight, nag-a-adjust din yung connecting. So, I really don't know kung talagang meant na nagsisync sila, no? So, at least, yun, nakarating naman ako ng maayos. So, the flight is 16 hours straight from Vancouver. 16 hours and 30 minutes to be exact. In terms of food, it's not quite my favorite. So, yung pakain nila 3 beses. So, dinner. Mga 1 hour after departing. So, nagpa-dinner sila. And then mid-flight, nagpa-snack. And then 2 hours before arrival, nagpa-breakfast sila. So, dun sa dinner, ang nagustuhan, masarap naman yung dinner nila na General Chow chicken and rice. Spicy siya. Okay lang. Savory naman but not the best. Tapos, ang masarap yung salad na cucumber. Pero yung the rest, hindi ko na masyadong gusto. And then yung snack nila, hindi ko rin nagustuhan. Kasi cold tuna sandwich na hindi rin masarap yung bread. So, kinagatan ko lang talaga. Kaya medyo nagutom ako kasi yung next na nagpakain sila is on the 14th hour na of the trip. So, and medyo na-delay pa ng konti kasi nung yung flight namin is, by the way, dadaan pala siya over Manila, no? So, Manila and then over Palawan. So, nung papasok pa lang yung flight ng area ng Manila, may turbulence na, and then nung palabas ng Palawan, tatawid ng Bandar Seri Begawan, something like that. Yung mas matindi yung turbulence doon, parang 30 minutes yung turbulence, kaya mukhang na-delay din yung pag-serve ng pagkain namin. So, pero all in all, okay naman. I like pa rin naman the experience. Hindi rin ganun kataas ang expectation ko, especially with food. So okay naman, dito na lang ako sa Singapore, babawi yung pagkain. So ito, tikita nyo naman ang breakfast ko, kaya toast agad. So will I take Air Canada again if I go to Singapore? Yes, why not? Kasi malaking bagay talaga yung makakatipid ka ng oras. So although yung nga lang, syempre masakit sa katawan, masakit sa puwet, 16 hours straight. So pagka ganun lang, occasionally tayo-tayo ka, lakad-lakad para mag-circulate yung dugo sa mga paa, ganyan. Nakatulog naman ako, para siyang mahabang gabi na ang tulog mo paputol-putol, parang ganun. Although right now, kung meron akong jet lag, I feel sleepy right now and ngayon ko na-feel yung pagod ko. Good thing na dinala ko yung neck pillow ko kasi laking tulong nun kapag sa long haul flight, hindi ka nagkaka-stiff neck, so steady ka lang kada nakaupo ka, mag-twist ka lang ng konti, pakaliwa, pakanan, ganyan, at least yung leg mo naka-steady lang doon sa neck pillow. So I do recommend yung neck pillow talaga for long haul flight. And then nagkataon din na yung nakaupo ako sa ILS, ay walang nakaupo dito sa may kaliwa ko. Merong isa na sa window. So, at least merong extra space. Pero extend yung kamay ko, ganyan. Hindi yung kapag magkakadikit kayo, di ba, parang ingat na ingat kang madikit dun sa katabi mo. So, okay din. How I wish lang, ang Air Canada, meron silang pakape. So, nung nag-snack, nanghingi ako ng kape. Hindi siya masarap. Tapos, tumingi ako ng double cream. Narinig niya, narinig naman nung crew. Kasi nagmamadali na sila, nakalimutan na niyang iabot sa akin yung second cream. So anyways, pinagtiyagaan ko na. Well, yung experience ko kasi with Korean Air, talagang overflowing ang kape. Tapos masarap siya kahit na black coffee lang siya. Kahit hindi mo nalagyan ng cream, okay na. Sugar lang. How I wish lang sana ng Air Canada magdagdag ng kape kasi for long haul flight, di ba? Parang masarap yung in between the hours may kape. Pero in fairness to them naman, talagang water yung parang every 2 to 3 hours may nag-iikot, nag-a-ask kung gusto niyo ng water. Yun lang, hindi ako nakapag-film sa loob ng eroplano, mga clips lang yung nakuha ko kasi medyo naku-conscious ako kasi parang medyo puno yung eroplano although may ilan na walang nakaupo, pero halos puno yung especially dun sa economy tsaka yung sa premium economy. And at the same time kasi malapit ako sa wing, so maingay and then madilim din. So yung kanilang entertainment, marami namang mapapanood. Nakanood yata ako ng 2-3 movie din yung napanood ko. Try kong umidlip. Halos marami naman akong idlip, putol-putol lang talaga. And then one thing I noticed, so 16 hours yung buong flight, so for the first 8 hours talagang medyo dim, tapos dun yung mas mahaba yung tulog ko kasi yun yung night time namin people coming from Canada, so by body clock, and majority din mga tulog, tahimik lang. And then I noticed that the next 8 hours yun na gising na yung mga tao kasi maraming galing ng Vancouver. So I believe mga Canadian ang karamihan laman ng flight kasi nung yung first half ng flight maraming gising na, may mga nagkukwentuhan,
Tapos yung mga bata, dun sa flight ko, marami mga bata. Mamaya nag-iiyakan sila, nagsasalitang nag-iiyakan. Pero nung first half talaga tahimik. So doon din ako nakatulog nang straight yata ako na 4 hours na natulog, which is nice. And then dun sa first half na medyo, parang tulog manok na, parang ganyan. So I think I will need to rest today. Check ko sa aking hotel kung papayagan nila ako na mag-check-in early kasi ang check-in time dito usually 2 or 3 p.m. Right now, it's only 11:30 in the morning. Although, plano ko mag-MRT sana papunta sa city. So, baka dadating ako doon mga maybe 12 na. So, by the way, sa mga magta-travel dito sa Singapore, no, either using Canadian passport or Philippine passport. So, hindi natin kailangan ng visa para mamasyal dito sa Singapore. Ang kailangan lang, mandatory, is yung SG arrival card. At least, pwede na yatang isubmit 3 days before the trip. Madali lang naman siya, online lang. So, hihingin lang naman yung details ng flight, your passport number, etc. So, yun lang, madali lang. Online lang naman lahat and you don't have to show na pagpasok sa immigration. And yung immigration nga napakadali lang. Iscan lang yung passport and then picturean ka lang kapag meron ka ng SG arrival for sure, lalabas na dun sa record, so you will not be asked anymore for it, para walang hassle. And then dun sa flight ko pala, economy, so it comes with one check-in of 23 kilograms and one carry-on, tsaka yung isang backpack for personal items. So may dala din akong funny pack kasi ganyan ako pag nagta-travel. Pero pagka nag-check-in or pagpapasok sa aeroplano, nilalagay ko muna siya sa loob ng backpack para hindi siya counted as personal item. And then kapag nasa upuan na, dun ko na lang siya ginagamit, which is accessible for all my valuables, passport, money, ganyan. And then pagdating nyo dito sa airport, makakabili ka naman na ng SIM card dito para sa data, para sa internet, ganyan. And then yung yung MRT card, yung ginamit ko yung NETS card na pinambayad ko dito sa pagkain ko dito sa airport. Yung binili namin ng mga anak ko nung nandito kami last July. So, hindi namin nagamit lahat eh. So, kinuha ko lahat. So, bali 3 ang MRT card ko kasi sayang naman, gamitin ko lahat yung laman. For sure, since mag-isa ako dito, well, I'll be with my sister. Most of the time, magbabas kami or mag-MRT kapag lalabas. Yung internet pala, hindi ko binili yung nandito sa airport kasi kanina nagtanong ako, $38, 150 gig data for 2 weeks. Kaya siya mahal because may mga kasama pa siyang international call, roaming, domestic call, mga ganyan-ganyan. So, which I don't need naman kasi pag tatawagan ko yung family ko, it will be over messenger or by internet, diba? So, since yung hotel ko naman is sa Bugis area, nung last July, doon din ako bumili ng SIM card namin ng mga anak ko na, if I remember correctly, kung hindi $12, $18 lang yung 100 gig data na good for 2 weeks. So, mas okay na yun kesa sa 38. And then, yung palitan nga ng dollar dito, marami dito dito lang paglabas sa airport. So, right now, I'm at Terminal 2. Ito, mas luma to kesa dun sa Terminal 3 ba? Yung arrival namin ng mga anak ko noong July. Tapos ito, nakita ko na yung access niya to MRT. So, ito try kong mag-MRT. Okay, so far so good. Okay naman yung experience ko with Air Canada, no? Direct flight from Vancouver to Singapore. So, definitely, I'm gonna book that again kapag sa susunod na magsi-Singapore ulit from Canada. Kasi very important talaga yung time. Simula dito sa kinainan ko, diretso lang ito hanggang doon sa dulo na yun na yung papunta ng MRT. By the way, nandito ako sa Terminal 2, Changi Airport. Tapos nandito lang din yung taxi queue. So there you go, train to city hanggang doon. Banda ron sa dulo, for sure may elevator yan. Okay, so here you go, MRT to city. Merong elevator pababa. So ito naman yung kapag kagaling ka sa MRT, papunta ka ng Terminal 2. Yan. Okay, so dito yung MRT, nasa pinakababang level. Ayan, so pagbaba ko, ito na, MRT na agad. Tapos kung may mga existing MRT card na kayo, gusto nyo mag-reload, so dito lang sa mga machines dito. Okay, and this is the Singapore LRT MRT map. So ayan, nakapasok na ako. Hintayin ko na lang yung train. So bali City Hall na ako. Then from City Hall, doon ako magta-taxi. Mas mura na lang, City Hall to Bugis. Kasi kung magta-taxi ako from here, baka abutin yun ng din, 25 SGD. So, malaki matitipid ko kung doon na ako kuha ng taxi sa City Hall to Bugis. 1 MRT station away lang naman sila. Although hindi ako pwedeng mag-MRT bumaba sa Bugis kasi mga 5 minutes walk din eh. Dalawa luggage ko. I don't wanna do that. Okay, and then from Tanamera, I'm gonna take another green line going to City Hall na. Ang init, ramdam ko. Ang init. 31 degrees yata dito ngayon eh. Coming from
Ano ba sa Edmonton nung malis ako? Single digit, -5, -8, ganyan yata. Ooh, humid. Init. So I got off here at City Hall Station. So hanapin ko lang nasan yung elevator paakyat. So here I found the elevator. Lahat naman ng train stations nila meron nito. Okay, sa labas tayo dyan, yung palabas ng Raffles City Mall. Okay, so ito na yung papasok ng Raffles City. So I just need a lift. Ayun, may lift. Papuntang street level. Tapos doon ako kuha ng taxi. Oh, ang init lang. Ayan, palabas ng street. Ay, dito pala ako lalabas. Okay, so first day in Singapore. I think I'm gonna end now the vlog here. Sana nagustuhan ninyo yung shinare kong video today about the Air Canada direct flight to Singapore. Thank you so much for watching and I'm gonna see you again in the next one. Bye!